guys, what's up? Check ko muna kung nakamute ako. Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan natin itong video na shinare po ni I Am Filipino. Yesterday, we were not able to do the live. Medyo, I was extremely exhausted and tired galing from the hospital. But nevertheless, we're here now. At pag-uusapan po natin ang mga nakita natin mga videos galing sa iba't ibang platform. So, marami nagsasabi na ito daw si Maharlika ay tinatapatan daw. Kumbaga, the reason why, this is what they said, ano? Sabi ng mga netizen, the reason why daw hinar itong si Jose Castro, only because siya raw ang pantapat kay Maharlika Boljaquera. Okay? So, this is a battle between a so-called propagandista and a so-called fake news purveyor na si Maharlika, which is I really doubt it, no? Na isa siyang fake news purveyor. Bakit natin sinasabi yan? Simple lang guys, marami sinasabi si Maharlika na napapatotohanan, na nangyayari. Diba? So, at saka ilan na rin sa mga nabanggit natin na itong si Maharlika isang messenger lang. Hindi po nanggagaling sa kanya kung anong, hindi po siya yung pinaka-source. So, meron po siyang mga sources na nagbabahagi sa kanya, nagsishare sa kanya ng mga info na siya lang mismo ang naglalabas. 'Di ba? Kaya minsan nakakatuwa rin na kinakasuhan siya. Hindi ako natutuwa na kinakasuhan siya. Mas gusto kong makasuhan siya para lalo nating mapatunayan na yung mga sinasabi ni Maharlika ay totoo. Ngayon, ang tanong dyan, yung mga nagkakaso sa kanya na involved sa mga expose ni Maharlika, kaya ba nilang tindigan na sila ang tama at mali si Maharlika? 'Di ba? Anyway, dito, i-play natin yung video ng sinabi ni Attorney Claire, ng sinagot ni, sinagot ni Boljaquera, and finally, sinagot ni VP Sara. So, dito natin makikita kung ano nga ba ang klaseng, ano ang pagkatao nito ni Jose Castro. Siya nga ba ay isang para sa katotohanan o para siya sa pagpapakalap ng propaganda laban sa mga Duterte? Mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo. Hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster kung ang magiging Pangulo natin o ang magiging leader natin ay ang mga katulad ni VP Sara, mas na inuuna pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao, although tatay niya po yun, pero marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang vice-presidente. Mahirapan po tayo magkaroon ng Pangulo kung lagi po nasa abroad at hindi po ginagawa ang trabaho dito sa Pilipinas. Pumunta ba si Inday dito, si VP Sara, para mag-travel siya, like, business trip or luxury trip? Nakalimutan mo ba, Dugyot, vlogger ng Malacanang turned undersecretary ng amo mo na nag-umikot-ikot sa buong mundo at bit-bit pa ang mga polboronic niyang mga ka-jamming na sinabi na, nakakuha siya ng mga pledges from all over the world kung saan man siya pumunta. Na hanggang ngayon, hindi pa na ipapaliwanag kung magkano ang nagastos doon sa pag-ikot-ikot ni Bangag sa iba't ibang panig ng mundo doon sa mga pledges na sinasabi na nawala namang pledges dahil wala pong gustong magtiwala, kung meron man kakarampot na ibang lahi na mag-invest sa Pilipinas dahil nagbalikan na ang extortion mismo galing sa gobyerno ni Bangag. Obligasyon po niya maging vice-presidente. Alam niya po dapat ang obligasyon bilang vice-presidente. Sabi nga natin, ang Pangulo natin na sinasabi niya na mukhang wala na tayong pag-asa, nasa Pilipinas, nagtatrabaho. Araw-araw, may inaanunsyo tayong good news. Pero ang vice-presidente, nasaan? Hindi ko naman din gusto talaga na mag-stay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, wag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. Multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Nagtatrabaho ako through our satellite offices
through our central office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang serbisyo namin para sa bayan. Wala po akong balak na tumira dito sa Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho. Hindi ba mas Una sa lahat, ano masasabi niyo sa sinabi ni Yusek Castro, sa sinabi ni Buljaquera, at saka sinabi ni VP Sara? So, para sa akin, clearly, ang dating talaga nito ni Yusek Castro ay isang propagandista. Diba? So, ang atake niya lagi is personal laban sa mga Duterte. Ever since, si VP Sara, umiikot man siya sa iba't ibang lugar, umiikot man siya sa buong Pilipinas, never niyang kinalimutan gawin ng kanyang responsibilidad bilang Vice President na nagpapalaganap ng serbisyo para sa taong bayan. Ngayon, halimbawa guys, kung titingnan natin yung Office of the Vice President Facebook page, para hindi po tayo nililigaw ng mga gaya ni Yusek Castro, punti lang po tayo dito. Ina-update po ito ng mga tao ni Vice President Sara Duterte. So, makikita nyo rito, may bagong pagbate para kay Alex Yula. Pagbate para sa birthday ni PRRD. Yesterday, basic business management training, pagsulong at ng negosyo ng kabuhayan sa Ifugao. No March 27, firefighting and safety training sa OVP-DOC. Another pagbate, kay Alex Yula. Rabies Awareness Month noong March 27. Tulong para sa mga residente ng 380 Gabong, March 27. Itong mga panahon na to guys, we have a long list of that. Kabuhayan mula sa Pugon, March 26. Fire prevention, maging handa, March 26. Pagbate sa Las Piñas. Pagbabago 3 sa Bataan. Gender sensitivity training, March 20. So araw-araw guys, may mga nangyayari at ginagawa ang opisina ng Office of the Vice President even if VP Sara is not in the Philippines. Even by flesh and blood, wala siya rito, pero tuloy-tuloy ang serbisyong ginagawa at binibigay. Mga proyekto ni VP Sara tuloy-tuloy. Si Bangag ba? Ano yung pinapakita sa atin? Diba? Very transparent naman si VP Sara. Ayan, nagbigay pa nga siya ng pagbati sa Philippine Army Foundation Day. Tree planting activity. Nagnegros. Motion detected at the kitchen. So paano niyo masasabi? Paano masasabi nito ni VP ni Yusek Castro na walang ginagawa ang ating Vice President? 'Di ba? Alam niyo ba kung anong epekto ng ginagawa ni Yusek Castro sa paninira niya sa mga Duterte? Bumabagsak po ang rating ni Bongbong Marcos. Tama naman yung sinabi ni Yusek Jing Castro, babalikan na naman natin yan, di ba? Ay sabi ni Yusek Castro, ni Secretary Jing Paras at saka ni Kaado Paglinawan. Imbes na ilapit ni Yusek Castro itong mga tao sa administrasyon ni Bangag Jr., siya mismo ang sumisira lalo sa administrasyon. Bakit? Dahil walang panghabas, na pag-atake sa mga Duterte sa paraan ng propaganda. Is it worth it na hinar siya ni Bangag Jr.? Ito ba yung return of investment para kay Bangag Jr. na lalong bumagsak ang kanyang rating? Habang tumataas, ipagpatuloy niyan ginagawa niyo. Ipagpatuloy mo rin, President Bongbong Marcos, ang pag-hire, ang pag-keep dyan kay Yusek Castro at saka kay Secretary J. Ruiz.
dahil hindi kanya binibigyan ng magandang resulta. Ang binibigay niya sa'yo, yung pagbagsak ng mga ratings mo. Diba? So kayo na makakapagsabi guys eh. Sino kayo na mas paniniwalaan nyo between kay Yusek Castro at saka dito kay Maharlika Buljaquera? Si Maharlika, naglalabas, merong mga hawak na ebidensya. Si Yusek Castro, bilang abogado pa yan, puro propaganda, puro opinion lang ang nilalabas niya. Ngayon pa lang nasa dumpster na tayo, Yusek Castro, just in case you did not realize that. Hindi na namin kailangan na dumating si VP Sara para mapunta tayo sa dumpster. Ngayon pa lang nasa dumpster na tayo. Hindi ko lang alam bakit hindi mo yun nararamdaman. Baka kasi nasa ibang laylayan ka. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na yung thoughts nyo about dito sa mga pahayag ni Yusek Castro, ni VP Sara, at walang iba kundi si Buljaquera, Maharlika. Sino ang mas kapani-paniwala ngayon? Dapat ba nating sisihin si Undersecretary Claire Castro sa pagbagsak ng rating ni Bongbong Marcos? Napapag-uusapan din natin yan in the next few videos. And again, maraming salamat sa pagsubaybay. At patuloy po tayo magdasal para kay PRRD at para na rin po sa ating bayan.